O Anime Recaps Tagalog. Subscribe at follow na agad para mas happy. Si Kenji ay isang high school student, ngunit isa din siyang butey. Sila yung katumbas ay mga pulis pero freelancer sila at may sarili din silang batas na sinusunod bilang butey. Mabilis ang kanyang pagpedal sa bisikleta dahil hinahabol siya ng isang scooter na may baril na sinasabing babarilin siya kapag tumigil siya sa pagpedal. Hindi rin niya pwedeng bunutin ng armas dahil babarilin din siya kung nagkamali ng galaw. Nagulat si Kenji nang mula sa ituktok ng isang gusali ay tumalon ang isang sexing babae na si Arya. Isa rin siyang butey. Binuksan ng babae ang parachute at agad na pinagbabaril ang scooter na nasira. Pero hindi pa tapos ang problema dahil may bomba pa pala ang bike ni Kenji. Kaya tinawag ni Scarlett ang lalaki na kumapit sa kanya pero sumadsad ang mukha ng lalaki sa malambot, sabay sabog ng bomba. Nawalan sila ng malay saglit at naunang nagising si Kenji. Dumating ang mas maraming scooter na may Uzi at pinagbabaril sila. Sinubukan naman ni Arya na protektahan si Kenji, dahil dito ay lumabas ang sakit ng lalaking tinawag niyang hysteria mode. Kapag nangyayari ito kay Kenji ay nag-iiba ang kanyang ugali at kilos. Kaya walang ano-ano ay bigla niyang binuhat ang babae at sinabing siya na ang bahala sa mga scooters. Naging kalkulado ang kanyang galaw at naiwasan niya ang mga bala at binaril ang mga Uzi mismo sa kanilang mga barrel. I believe naman si Kenji kay Arya dahil sa husay nito at inakala pa niya itong nasa middle school pa lang. Ngunit nagulat siya pagpasok sa paaralan dahil naroon na si Arya at hinihintay siya sa klase. Sila ang magiging magkatabi sa klase dahil high school din pala ang babae. Nag-iisip si Kenji sa bahay nito kalaunan at nang may kumatok ay nagulat siya dahil naroon si Arya. Dala na nito ang kanyang mga gamit at sinabing gagawin siyang alipin. Ginawa nga na alipin ni Arya si Kenji at habang kumakain ay sinabi ng babae na nais niyang mapasama sa kanyang grupo si Kenji dahil nais niyang malaman kung ito ang matagal na niyang hinahanap. Pinaalis niya si Kenji panandalian at nang bumalik ang lalaki ay nakita niyang naliligo si Arya. Sakto namang may kumatok ng pinto at nang pagbuksan niya ito ay ang kababata niyang si Shirayuki na may gusto sa kanya. Palagi itong nagdadala ng pagkain para kay Kenji at nang gabing iyon ay nagdala na naman ito ng pagkain. Agad na pinauwi ni Kenji si Shirayuki dahil ayaw niyang makita nito si Arya. Naisip ni Kenji na itago agad ang mga armas ni Arya dahil baka gamitin na naman ito sa kanya. Ngunit saktong binuksan na ni Arya ang pinto ng shower room na muli niyang kinagalit. Kailangan din ng mga butey na magkaroon ng quest at pinili ni Kenji na maghanap ng pusa. Hindi niya alam pero mula noon ay palagi na siyang sinusundan ni Arya kahit na boring ang mission ng lalaki. Habang nasa bench ay pinakita ni Kenji ang ginagawa ng ibang mga nandoon kaya nag-blush si Arya. Nainom nito nang wala sa oras ang inumin ni Kenji, at sinisi nito at sinuntok pa si Kenji. May isa pang babae na kinakausap din ni Kenji. Ito si Rico na halos kamukha lang ni Arya pero ibang kulay lang ang buhok. May binigay na CD ang lalaki kay Rico kapalit ng background investigation na ginawa ng babae para kay Arya, kaya nalaman ni Kenji ang mayamang background ng babae. Nagmula din pala ito sa pamilya ng Holmes, ang isa sa mga pinakamagaling na detective sa buong mundo. Pag-uwi niya ay muli siyang pinilit ni Arya na samahan siya sa isang misyon para mapag-aralan ng babae ang kakayahan ni Kenji. At para matapos na ang problema ni Kenji ay pumayag na siya sa nais ng babae. Kinabukasan ay bumalik si Kenji sa paaralan pero kinantsawan lang siya ng mga kaklase. Tumigil lang ang mga ito nang makita si Arya. Naisip ni Kenji na puntahan ang arcade na sinabi ni Rico kung saan siya pwedeng magtambay pero sinusundan pa rin siya ni Arya. Nakita ni Arya ang mga manikang pusa at nagustuhan ang mga ito. Kaso ay wala siyang nakuha kahit isa. Pero ginalingan ni Kenji ang paglalaro at nakakuha ng dalawa na binigay sa babae na ang saya-saya. Isang umaga ay nalate si Kenji sa pagsakay sa bus, nang biglang lahat ng mga butey na nasa loob ng bus ay naging biktima ng bus hijacking. Nilagyan na naman ng mga machine ang bus ng bomba at inutusan ang driver na magmaneho kung ayaw mamatay. Wala namang magawa ang mga butey sa bus dahil niretrat sila ng isa pang sasakyan na may baril. Pero buhay pa rin sila dahil bulletproof daw ang kanilang mga damit. Kalaunan ay sumakay sina Kenji at Arya sa isang sasakyan at sinabi ng babae na ang utak ng pag-hijack sa bus ay ang butey killer. Nais ni Arya na makita ang tunay na kakayahan ni Kenji sa kaguluhang iyon. Samantala ay sinubukan naman ng mga butey na muling barilin ang sumasabay sa kanilang sasakyan na may baril. Pero niretrat lang sila at namatay pati ang driver. Mabuti na lang at naabutan sila ni Arya at binaril ang Uzi at sinira ang sasakyan. Kaso ay kailangan pa rin nilang may defuse ang bomba na nasa loob ng bus. Para gawin ito ay lumipat sila sa loob ng bus. Kalaunan ay nakita nila ang bomba sa ilalim ng bus pero nauubusan na sila ng oras. At may transmitter pa sa bus kaya sila naririnig at nakikita ng butete killer. Lumabas si Kenji at nakita ang transmitter at tinanggal ito pero may dumating pang sasakyang may Uzi at pinaputukan siya. Pero niligtas siya ni Arya kaso nga lang ay nataman ito at nawalan ng malay.
Paglabas ng bus sa isang tulay ay may dumating na helicopter kung saan nakasakay ang isang sniper botey na binaril ang kinakabitan ng bomba. Kaya nahulog ang bomba at sa tubig ito sumabog. Ito pala si Reki na binayaran ni Arya para bantayan silang dalawa ni Kenji. Sa hospital ay nagkasagutan ang dalawa dahil alam ni Arya na malakte may lihim na talino ang lalaki para sa pagiging magaling na butete. Ngunit natatakot lang kasi ito at walang kumpiyansa sa sarili. Dahil dito ay sinabi ni Kenji na aalis na siya sa pagiging butey at iniwan na si Arya. Dati rin palang butey ang kuya ni Kenji at niligtas nito ang mga tao sa isang sumabog na barko noon pero hindi siya nakaligtas. Ngunit wala siyang napala dahil hindi ito kinilala ng mga tao. Kaya ayaw din sana ni Kenji na maging butey at nais lang niyang mabuhay ng normal. Kalaunan ay lihim na sinundan ni Kenji si Arya nang makita ito isang umaga. Pero nakita pala siya ni Arya at tinawag na samahan siya. Nagpunta sila sa ina ni Arya na naset up lang sa pagpatay at siya ang inakusahan sa krimen. Ito pala ang dahilan kaya nais ni Arya na makahanap ng makakasama para masolve ang kaso ng ina bago ito mabitay sa kasalanan ng iba. Sinaliksik naman ni Kenji ang tungkol sa kaso ng ina. Pero isang kasama ang nagsabi sa kanya na pauwi na si Arya sa London. Kalaunan ay tinawagan na naman ni Rico si Kenji dahil sa intel na hatid nito. Agad na nagpunta si Kenji sa eroplano para pigilan sana ang paglipad pero sinabi ng stewardess na hindi na pwedeng pigilan ang paglipad. Kaya nagpunta na lang si Kenji sa private room ni Arya. Sinabi ni Kenji na dumating siya para tapusin ang kanyang pangako sa babae. Ngunit kailangan nilang malaman muna kung sino ang butey killer. Nakatanggap sila ng tawag mula sa piloto ng eroplano at sinabi nito na na-hijack ang eroplano. Kaya pwedeng tumulong maging ang mga butey para hanapin ang salarin. Nagsama ang dalawa para hanapin ang hijacker na walang iba kundi ang butey killer din. Pero ang nahanapan nila doon ay si Rico na nagpanggap na stewardess. Sinabi ni Rico na great-granddaughter daw siya ni Lupin III. Ang pinakamagaling na magnanakaw. Kaya daw nito ginagawa ang bagay na masama dahil nais niyang patunayan na mas magaling siya kaysa kay Lupin III. At magagawa niya lang ito kung matatalo niya ang Sherlock Holmes IV na walang iba kundi si Arya. Siya rin pala ang lahat ng utak para magkatagpo sina Arya at Kenji at alam nito ang lahat ng nangyari sa kanila dahil nagtanim ito ng listening device sa kanyang kwarto kaya alam din niyang duwag na butey si Kenji. Naglaban ang mga butey sa loob ng eroplano at halos magkapareho lang ang galing ni Rico at Arya. Parehas din silang nakadamit ng bulletproof na damit kaya hindi sila nasusugatan. Na-corner ni Arya at Kenji si Rico ngunit may lihim pa pala itong armas. Walang iba kundi ang kanyang buhok na parang espada ang talem at sinugatan si Arya. Saka nagawa niyang mabaril ang bidang babae sa dibdib. Kahit na bulletproof ang damit ay nasaktan pa rin ang bida. Agad na dinala ni Kenji ang babae sa kwarto nito para turukan ng gamot sa dibdib. Nakabawi naman agad ang babae pero pinagmumura si Kenji. Kaya hinalikan ito ni Kenji para tumigil at kasabay din na muling na-activate ang hysteria mode nito. Pinasok naman ni Rico ang kwarto na pinagtataguan ng dalawa para tuluyang patayin si Arya pero si Kenji ang naabutan niya na tinapunan siya ng gas tank. Binaril siya ni Rico pero hiniwan niya ang bala na parang si Lito Lapid. Saka lumabas si Arya at binaril ang mga baril ni Rico na nabitawan nito. Mahuhuli na sana nila ang kalaban pero ginamit uli nito ang kapangyarihan ng buhok at sinira ang paglipad ng eroplano. Nasukol ni Kenji si Rico na may nilagay na bomba sa eroplano. Tinawag siya ni Rico na sumali sa grupo nilang IU pero nang tumanggi si Kenji ay pinasabog ni Rico ang bomba at saka nagparachute sa labas ng eroplano gamit ang damit nito. Pinasabog din ng IU ang dalawang makina ng eroplano. Ang panibagong problema ng dalawa ay kung paano mapalapag ang eroplano nang walang madidisgrasya. Muntik pa silang pasabugin at paalisan ng Defense Force pero mabuti na lang at nagawang marinig ito ng mga butey at mawarningan si Kenji. Kaya napahiya ang mga piloto at umalis sila. Madilim ang lalapaggan ng mga bida ngunit dahil nakagawa ng paraan ng iba pang mga butey kasama si Mutu para malagyan ng liwanag ang bababaan nila ay nakaligtas silang pareho. Nasabi rin ni Arya na nakatulong ang ginawa nila sa kaso ng ina. Saka ito nagpasalamat kay Kenji at sinabing magpapaulim na ito para hanapin daw ng tunay na partner nito. Sa paghihiwalay ng dalawa ay naiisip pa rin ni Arya na si Kenji ang the one niya at naiyak na lang ito. Nakita naman ni Kenji ang manikang pusa na binigay niya dati kay Arya kaya napahabol siya dito at pinigilan ang babae at sinabing siya na ang partner nito. Kaya biglang tumalon si Arya sa helicopter para kay Kenji. Pag-uwi nila ay dumating naman ang katana warrior na si Shirayuki at binalak na tagain si Arya dahil sa selos nito. Hinahabol ng samurai ni Shirayuki si Arya kaya nang hindi niya makausap ito ng maayos ay binaril niya ito pero nagawa lang nitong tagay ng bala. Isa rin pala itong butey. Saka ipinakita na may branch din pala ang butey na supernatural at kasama nga dito si Shirayuki. Nang marinig ni Shirayuki na naghalikan sina Kenji at Arya ay inilabas nito ang mas madaming armas pero nawalan din siya ng malay.
Binasa ni Arya ang libro na What Men Really Want kaya sinapok niya si Kinji sa inis. Naiisip ni Kinji at Arya na dahil sa selos ni Shirayuki ay baka siya ang nais na pumatay kay Arya sa pamamagitan ng piano string. Kaya pinakinggan nila ang usapan ng babae at ng isa nilang instructor at nalaman nilang may isang tinawag na Durandal na nais kidnapin ang lahat ng mga butey na may kakayahan tulad ni Shirayuki. Kaya nagboluntaryo si Arya na maging bodyguard ni Shirayuki. Pero pumayag lang si Shirayuki kung kasama si Kinji na maging bodyguard din nito. Kaya walang nagawa si Kinji nang sumama ang dalawang babae sa tinutuluyan niya para mas mabantayan nila si Shirayuki. Minsan ay may tumawag sa telepono ni Shirayuki at nagpatulong ito. Nabosesa ni Shirayuki na ito si Kinji kaya agad siyang nagpunta ng pinagliliguan ng lalaki. Pero nang makita ng babae ang topless na si Kinji ay nahiya siya at para maging patas daw sila ay dapat lang na makita din daw ng lalaki ang itaas na katawan niya. Pero pinigilan siya ng lalaki at saktong nasa ganoon silang sitwasyon nang maabutan sila ni Arya. Naisip nitong pinagsasamantalahan ng lalaki si Shirayuki kaya pinagbabaril niya ang kawawang lalaki na tumalon sa dagat. Dahil sa pagkakababad sa tubig ay nagkasakit si Kinji pero palihim siyang binilhan ni Arya ng gamot. Si Shirayuki ang unang nakita ni Kinji paggising, kaya siya ang pinasalamatan nito sa pagbili ng gamot kahit na si Arya ang gumawa nito. Isang umaga ay binubuli ni Arya si Kinji sa rooftop ngunit sinabi ni Kinji na wala siyang awa dahil galing siya sa sakit. Tapos sinabi ng lalaki na buti pa si Shirayuki dahil binilihan siya ng gamot. Kaya natigilan ng kaunti si Arya at ipinakitang hindi ito masaya dahil ang totoo ay nagseselos ito nang makita sila ni Shirayuki na naghuhubaran. Isang gabi ay inanyayahan ni Kinji si Shirayuki para mamasyal muna sila kahit saglit dahil naawa ito sa babae na parang nakakulong lagi parehong sa tinitirhan nito at sa paaralan. Nagpunta sila ng tabing dagat para sana manood ng fireworks pero wala silang naabutan kaya naglaro na lang sila ng losers. Kalaunan pa ay nagmakaawa si Shirayuki na halikan siya ni Kinji pero nang gagawin na niya ito ay nakarinig sila ng fireworks kaya hindi natuloy. Kinabukasan habang nasa campus ay kinailangang iwan ni Kinji si Shirayuki para magpunta sa ibang gawain. Ngunit kalaunan ay sinabi ng guro na wala si Shirayuki at saktong ng oras na iyon ay nag-text si Shirayuki sa kanya na nagpapaalam na. Tinawagan ni Kinji ang babae pero hindi ito sumasagot. Pero mabuti na lang at sinabi ni Reki kung saan niya huling nakita si Shirayuki. Nagpunta si Kinji sa lugar na sinabi ni Reki at nalaman niyang may elevator pala sa loob. Nakita niya si Shirayuki sa loob na may kinakausap na walang iba kundi ang Durandal. Tinatawag ng Durandal si Shirayuki na sumali sa tinawag nilang IU group. Pinigilan ni Kinji si Shirayuki na sumama sa Durandal pero ginamitan siya ng kapangyarihang yelo ng kalaban. Muntik na siyang ma-deadball pero niligtas siya ni Arya na sumama din pala sa kanila. Itinali ng Durandal si Shirayuki at nang ililigtas nila ang babae ay pinagtapat nito na pasasabugin daw nito ang isang isla at papatayin si Kinji kung di siya sasama. Mabilis na nalulunod ang lugar dahil sa kagagawa ng Durandal kaya pinona ni Kinji si Arya dahil hindi ito marunong lumangoy. Kalaunan pa ay tumaas na ang tubig pero hindi magawa-gawa ni Kinji na mailigtas si Shirayuki. Kaya hinalikan niya si Shirayuki at muling nag-hysteria mode si Kinji kaya madali lang niyang natanggal ang lock ng kadena ni Shirayuki. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag ay nakita ni Kinji si Arya at nailigtas niya ito mula sa string ng piano na pwedeng mangpugot sa babae. Napagtanto ni Arya na nasa hysteria mode si Kinji at posibleng hinalikan nito si Shirayuki kaya nagselos na naman ito. Kalaunan ay nakita nila si Shirayuki ngunit napagtanto ni Kinji na peke ito nang walang epekto ang boobs niya sa kanya. Dati-rati kasi ay tumatalbog ito pag nakikita niya at nagbablush siya. Kaya binaril niya ng babae na ipinakita namang siya nga ang Durandal. Binugahan ni Durandal ng yelo ang kamay ni Arya kaya nabitiwan nito ang kanyang baril. Saka tinutukan ng kalaban ng espada si Arya. Sinabi ni Durandal na mula naman siya sa lahi ni Joan of Arc. Pero dumating si Shirayuki at niligtas si Arya. Nagtago si Durandal gamit ang usok at kalaunan ay nilunasan ni Shirayuki ang kamay ni Arya gamit ang kapangyarihan. Kalaunan ay ipinakita ni Durandal ang kanyang kapangyarihan na yelo at nilabas din nito ang tunay na anyo na may armor na tulad ni Joan of Arc. At ang tunay niyang pangalan ay Jian. Ang kanyang espada ang tunay na Durandal. In-encourage naman ni Kinji si Shirayuki na gamitin ang kapangyarihan kaya inilabas ni Shirayuki ang tunay na kapangyarihan. Ang umaapoy na espada. Saka naglaban sila ni Jian gamit ang magkaibang puwersa. Sinubukan namang tumulong ni Kinji at Arya at nagawa nilang ma-corner si Jian. Sinubukan pa ni Jian na gamitin nag-espadang yelo kay Kinji na nakahawak sa blade pero dumating si Shirayuki at pinutol ang Durandal gamit ang umaapoy na samurai. Dahil dito nahuli nila si Jian. Pagkaraan pa ay nagpasalamat si Shirayuki sa dalawa sa pagliligtas nila sa kanya, at ipinagtapat din nito na si Arya ang bumili ng gamot noon para kay Kinji.
Ngunit nang sitihin sila ni Arya dahil sa nakita nitong naghuhubaran sina Kenji at Shirayuki ay biglang nag-iba na naman ang aura ni Shirayuki at hinabol si Arya at sinabi pa nitong nahalikan din niya si Kenji. Kaya binaril ulit ni Arya ang lalaki na nahulog ulit sa tubig. Isang araw ay nagpanggap si Riko na si Arya at nabisto tuloy siya ni Kenji na siya si Riko. Ipinakita nito ang totoong itsura saka sinabi na hindi talaga niya pinatay ang kapatid ni Kenji at wala pa siyang pinatay kahit isa. Dumating si Arya at nagtapon si Riko ng flash grenade at tumakas siya pataas ng gusali, pero hinabol siya ng mga bida hanggang sa rooftop. Mag-aaway pa sana ang dalawang babae pero pinigilan sila ni Kenji. Nalaman nilang nagkaroon ng parley si Riko sa Butte University kaya malaya siyang nakabalik at kung sasaktan nila ito ay sila ang magiging wanted. Nagdrama kunwari si Riko na namiss niya ang ina at nais nitong makipag-team up sa dalawa. Sinabi ni Riko na tutulong siya sa pagtestigo para tuluyang mapawalang sala ang ina ni Arya kapalit nito ng pagtulong nila na nakawin ang mahalagang bagay para sa kanya. Ninakaw kasi ito ng isang nagngangalang Vlad. Kaya naawa naman si Arya sa babae pero nakita ni Kenji ang lihim ng ngiti ng drama queen. Kalaunan ay pinagalitan ni Arya si Kenji dahil sa pakikipag-flirt nito kay Riko saka sinabing sa pag-aari lang niya ang lalaki. Habang naglalakad sila sa labas na nakapayong ay nakasalubong nila si Shirayuki na nagselos at inatake si Riko. Ngunit loko tong si Riko kaya napahiya si Shirayuki sa harap ni Kenji. Pagkaalis ni Riko ay nagkunwaring hindi makatayo si Shirayuki kaya hinatid siya ni Kenji sa klinik. Pero walang nurse kaya sinira ng babae ang doorknob para hindi sila makaalis. Ngunit binuksan ng lalaki ang bintana at tumakbo na pala. Nagpunta sina Arya at Kenji sa kinaroroonan ni Riko at doon ay nagplano sila kung paano nanakawin ang rosary na ninakaw ni Vlad sa kanya. Sinabi ni Riko na mahalaga ang rosaryo sa kanya dahil bigay ito ng kanyang ina. Saka nito na ikwento na namatay ang mga magulang ng maliit na bata pa lang siya. Ngunit para makapasok sila ng mansion ni Vlad ay kailangan nilang magpanggap at si Arya ay magpapanggap na katulong. Pinagsuot nila ito ng damit at sinabing sabihin ang Master Kenji. Pero hindi niya ito magawa kahit papagdating ng kinabukasan. Habang naglalakad sa pasilyo ay narinig ni Kenji ang pagtugtog ni Gia ng piano at kinumpronta ito. Pero naroon ang babae dahil kasama ang pagpasok sa paaralang iyon ng kanyang probation. Nag-usap sila at nalaman ni Kenji ang masalimuot na buhay ni Riko noong bata pa ito. Nang mamatay ang mga magulang niya ay naging bihag siya ni Vlad ng matagal na panahon. Nakalaya naman siya pero muling nahuli lang ni Vlad at sinabi sa babae na papalayain lang siya ng tuluyan kung mas magiging mahusay siya kay Lupin III. Napagtanto ni Kenji na ito ang dahilan kaya na-hijack ni Riko ang eroplano at nais matalo si Arya. Sinabi ni Gia na hindi tao si Vlad at tinutulungan niya sila dahil kalaban ng pamilya niya si Vlad. Noong huling naglaban daw ang kanyang ninuno kasama ng ninuno ni Riko ay naging tabla ang laban nila ni Vlad. Gumuhit ito ng larawan at nilagay ang weak points ng halimaw na si Vlad. Kalaunan ay naipit si Kenji sa isang kwarto ng magsidatingan ang maraming mga babae kaya nagtago siya sa isang closet. Pero naroon din pala ang lalaking si Muto. Kaso ay nahuli sila ni Reki at nagulat ang mga babae. Pero dumating ang isang wolf at inatake sila pero pinigilan ito ni Kenji. Tumakas ang wolf na agad na hinabol ni Kenji palabas. Ginamit niya ang motor ni Muto dahil binigay nito ang susi sa kanya, at agad ding sumakay si Reki na nakabikini pa rin kaya binigay ni Kenji ang kanyang jacket dito. Sakay ang motor ay nagpunta sila sa isang gusali kung saan huling nakita ni Reki ang lobo. Matalas ang mata ni Reki dahil alam nito kung saan eksaktong palapag nagtago ang lobo. Sinundan ng lalaki ang bakas ng lobo samantalang naghanap ng pwesto si Reki. Pagkaraan pa ay lumabas ang lobo at inatake si Kenji. Ngunit tinaliin niya ang paa nito. Pero nakatalon pa rin ang lobo paalis ng gusali. Kaso nga lang ay binaril siya ng sniper na si Reki. Akala ni Kenji kung sinadya ni Reki na hindi patamaan ang lobo pero hindi pala nagmintis ang babae dahil pinadaplisan nito ang spinal cord ng aso. Dahilan ito para pansamantalang maparalisa ang lobo. Saka sinabi ni Reki sa aso na iwan na nito ang dating amo dahil siya na mag-aalaga sa kanya. At kung tatakbo pa rin siya ay babarilin niya ito sa puso. At naging maamo naman ang aso. Napabilib naman si Kenji sa babaeng sniper. Pag-uwi ni Kenji ay pinagalitan siya ni Arya dahil sa pamboboso nito sa kanila. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapractice ni Riko kay Arya bilang katulong ay nakahanda na ito kaya nagpunta sila sa mansion ni Vlad bilang pinadala umano ng Tagalinis Company. Nag-disguise si Riko bilang si Kanan na may koneksyon sa nakalipas ni Kenji pero hindi pa pinakilala. Pagdating nila ng mansion ay nasorpresa sila dahil ang caretaker doon ay ang kanilang guro na si Sayunaki. Sinabi ni Sayunaki na hindi pa niya nakikita sa personal ang kanilang boss ngunit hinahayaan siya nitong magamit ang buong mansion. Busy daw kasi ang may-ari sa kanyang negosyo at nasa ibang bansa ito. Saka umalis na si Riko. Kalaunan ay nakita ni Kenji si Arya na masayang nagpapalit ng damit bilang katulong.
Nang maglalaro naman sila ng billiard ay napapailing na lang ang lalaki dahil parang sinusubukan siya ng pagkakataon dahil kung ano-ano ang kanyang naiisip. Nakita ni Arya ang drawing ni Gian tungkol sa weak spot ni Vlad at may pang-apat pa pala itong weak spot pero di pa nila alam. Biglang kumulog at kumidlat kaya natakot ang babae at napayakap kay Kenji. Tumawag naman si Rico at sinabi sa dalawa ang kanilang planong decoy para makuha nila ang rosary na nakatago sa laboratory ni Sayunaki. Habang kumakain ay napansin ni Kenji na palaging karne ang pagkain ni Sayunaki. Trabaho ni Arya na istorbohin si Sayunaki nang sa ganon ay mabigyan ng pagkakataon si Kenji para nakawin ang rosary. Sinamantala naman ni Kenji ang pagkakataon para magpunta sa safe na kinaroroonan ng rosary. Dumaan siya sa tunnel na kanyang nahukay sa loob ng 2 linggo. Ngunit nahihirapan si Kenji sa pagkuha ng rosary at nawawalan na ng dahilan si Arya para istorbohin si Sayunaki. Narinig ni Kenji na sinabi ni Arya na maglalaro sila ni Sayunaki para mabigyan pa siya ng oras at biglang nag-hysteria mode ang Junjun ni Kenji at muli siyang gumaling kaya napagtanto niyang si Rico ang kausap at hindi si Arya. Saka agad nakuha at napalitan ang rosary at umalis. Kalaunan ay nagpaalam na sila kay Sayunaki na walang kamalay-malay sa nangyaring nakawan sa mansyon. Nang maibigay na ni Kenji at Arya ang rosary kay Rico ay hinalikan ni Rico si Kenji na nag-hysteria mode. Saka biglang sinabi ni Rico na joke lang niya ang pagtulong kay Arya at wala na itong pakialam sa kanila. Ngunit biglang dumating si Sayunaki na kinuryente ang nahilong si Rico. Saka dumating ang 2 lobo na alipin nito. Sinabi ni Sayunaki na hinayaan niyang nakawin nila ang rosary ni Rico para mas masaktan nito kapag nalaman niyang nabigo pala sila sa balak. Saka nito sinaktan si Rico at pinakain pa ang rosary sa kanya. Biglang nagbago si Sayunaki at naging siya si Vlad. Wala ding iba kundi si Dracula. Agad na pinagbabaril ni Arya ang halimaw pero hindi tinatablan. At nang atakehin siya ng mga lobo ay pinaralisa naman ito ni Kenji tulad ng ginawa noon ni Reki. Sinabi ni Vlad na sa loob ng mahabang panahon na kumukuha siya ng mga blood sample ng mga may pambihirang genes at nilalagay sa sarili ay naging matibay na siya at hindi natatablan ng bala at maging ng sinag ng araw. Sinabi nito kay Rico na hindi niya tutuparin ang kasunduan nilang dalawa na papalayain ang babae dahil para sa kanya ay aso lang ito. Nagpatulong naman si Rico sa dalawa kaya tinaga ni Arya ang vampira saka mabilis na kinuha ni Kenji si Rico at dinala palayo. Binigay nito ang rosary ng babae at sinabi naman ni Rico na ang dibdib ni Vlad ang pang-4 na weak spot nito. Pinagtulungan nga ni na Arya at Kenji si Vlad na mukhang werewolf at binaril ang mga weak spot nito na napaluhod naman. Pero muling tumayo at sinabing hindi alam ni Rico ang kanyang ika-4 na weak spot. Saka umatungal ito ng malakas kaya nawala ang hysteria mode ni Kenji. Inatake sila ni Vlad at dahil wala na sa hysteria mode si Kenji ay madali lang itong naitapon at nahulog sa gusali. Ngunit agad na dumating si Rico at iniligtas siya gamit ang damit nito na naging parachute. Sinabi ng babae na tumakas na lang sila dahil hindi nila kaya si Vlad. Pero naisip ni Kenji si Arya at sinabing partner niya ito. Pinalakas ni Kenji ang loob ni Rico at sinabing mas magaling pa siya kaysa kay Lupin III at sinigaw ang pangalan ng babae. Kaya muling nabuo ang kumpiyansa ng babae at bumalik sila at kinuha si Arya. Sa itaas ay nagpakita na naman si Rico ng dahilan para kumulo ang dugo ni Kenji. Saka sila bumalik sa rooftop at sa pagkakahulog ay tuluyang bumalik ang matapang at magaling na Kenji at dahil sapat pa ang bala nila ay sinabi nito sa 2 babae na muli nilang barilin ng sabay ang weak spot ni Vlad. Hinarap nga nila ang mahinang lobo at sabay na binaril ang mga weak spot nito. Binalandra ni Kenji ang isang bala sa isa pang bala patungo sa dibdib ni Vlad kaya nataman ang bunganga nito. Sa pagkakatama ng bunganga ni Vlad ay tuluyan na siyang namatay. Sinabi ni Kenji na noong una nilang barilin ang halimaw ay agad kasi nitong prinotektahan ang bunganga kaya naisip niyang ito ang kahinaan ni Vlad. Sinabi ni Arya kay Rico na mas magaling pa siya kay Lupin I dahil nagawa nilang mapatay ang hindi namamatay. Sinabi naman ni Rico na tinatanggap na niyang magkasing level na silang lahat pero siya pa rin ang pinakamagaling. Saka siya tumalo ng gusali at nagparachute palayo. Ngayon ay ikaw naman. E-like mo na ang video kung nagustuhan mo ito, at mag-comment lang kayo sa baba ng mga posibleng anime na isama natin sa gagawa natin ng anime recaps. Kung nais mo pa ay panoorin mo pa rin ang iba pa naming mga video dahil lahat yan ay maganda.